Pinabulaanan ng HOR fact-check ang mga isyong may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayon din ang usapin tungkol sa umano'y hindi pinagtuunan ng Kamara ang budget allocation para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ang detalye ihahatid sa atin ni Simon Ong. Muling umarangkada ang trusted source sa pag-verify ng katotohanan at programa ng House of Representatives, ang HOR fact-check. Una na dito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nakatanggap umano ang ilang congressman ng karagdagang budget allocation kapalit ng kanilang pagpirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang katotohanan, hindi ito totoo at tahasang kasinungalingan ang inihayag ng bise. Ayon kay House Impeachment Spokesperson, Attorney Antonio Bucoy, taliwas sa pahayag ng bise, ang mga mambabatas na lumagda ay merong full awareness at nasa ilalim ng oath o mga nanumpa. Bago sa lumagda, dagdag pa niya, nauunawaan ng mga ito ang bigat ng kanilang aksyon. Ayon kay Attorney Bucoy, hindi naman basta-basta pipirma ang mga ito kung hindi nila nauunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Samantala, pinabulaanan ng HOR fact-check ang mga paratang na pinabayaan na nila ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Gayun din ang hindi nila umanong pag-allocate ng budget para dito. Ang katotohanan, simula 2018, hindi napawi ang Kamara sa paglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon. Sa katunayan nga, nakapag-allocate na sila ng 27 million pesos simula noong 2018, 22 million pesos noong 2019, 105 million pesos naman noong 2021, 90 million pesos noong 2022, habang 150 million pesos naman noong 2023. At sa kasalukuyan, nasa 400 milyong piso naman ang proposed budget para sa taong 2026. Patuloy naman si House Speaker Martin Romualdez bilang isang tubong Leyte sa pangunguna sa anumang effort para matiyak ang patuloy na pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Nilinaw rin ni House Spokesperson Atty. Princess Abante na hindi ang kawalan umano ng budget ang dahilan kaya bahagyang nadidelay ang proyekto, kundi ang kakulangan sa koordinasyon, contingency plans at maagang aksyon ng iba't ibang mga ahensya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.